alaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Shem at si Sham at si Japet. At si Sham ay siyang ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe. At sa bawat ito'y nakalatan ang buong lupa. At nagpasimula si Noe na maging mangbubukid at naglagay ng isang ubasan. At uminom ng alak at nalango. At siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At si Sham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama. At isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nanga sa labas. At kumuha si Sham at si Japet ng isang balabal. At isinabalikat nilang dalawa. At lumakad na paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod. At hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak. At naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi, sumpain si Kanaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon ang Diyos ni Shem. At si Kanaan ay magiging alipin niya. Pakapalin ng Diyos si Japet at matira siya sa mga tol na ni Shem. At si Kanaan ay magiging alipin niya. At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang gumunaw ng 350 taon. At ang lahat na naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay. Genesis Kabanatang 10. Ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe. Si Shem, si Sham, at si Japet. At sila'y nagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw. Ang mga anak ni Japet, si Homer at si Magog, at si Madai at si Havan, at si Tubal, at si Meshek, at si Tiras. At ang mga anak ni Homer, si Arkenas, at si Rifat, at si Togarma. At ang mga anak ni Havan, si Elisa at si Tarsis, si Sitim at si Dodanim. Sa mga ito nangabahagi ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain. Ang bawat isa'y ayon sa kani-kanyang wika, ayon sa kani-kanyang angkan, sa kani-kanilang bansa. At ang mga anak ni Cham, si Cush, at si Misraim, at si Put, at si Kanaan. At ang mga anak ni Cush, si Seba, at si Havila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabtek. At ang mga anak ni Raama, si Sheba at si Dedan. At naging anak ni Cush si Nimrod, siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Erek, at ang Akad, at ang Kalne, sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupain yaon ay napa sa Assyria at itinayo ang Ninive, at ang Rehobotir, at ang Kala, at ang Resen sa pagitan ng Ninive at ng Kala, na siyang malaking bayan. At naging anak ni Misraim si Ludim, at si Anamim, at si Lehabim, at si Naptulim, at si Patrusim, at si Kasluim, siyang pinagbuhatan ng mga Pilisteo, at ang Kapturim. At naging anak ni Kanaan si Sidon, na kanyang panganay, at si Het, at ang Jebuseo, at ang Amoreo, at ang Gergeseo, at ang Heveo, at ang Araseo, at ang Sineo, at ang Aradyo, at ang Samareo, at ang Amateo. At pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananeo. At ang hangganan ng Kananeo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Hirar hanggang sa Gaza,
kung patungo sa Sodoma at Gomora at Adma at Seboim hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kanikanlang angkan, ayon sa kanikanlang wika, sa kanikanlang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Japet. Ang mga anak ni Sem, si Elam at si Asur, at si Arpaksad, at si Lud at si Aram. At ang mga anak ni Aram, si Uz at si Hul, at si Heter, at si Mas. At naging anak ni Arpasad si Sala, at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng una ay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hoktan. At naging anak ni Hoktan si Almodad, at si Shelep, at si Hasarmabet, at si Herab, at si Hodaram, at si Usal, at si Digla, at si Obal, at si Abimael, at si Shiba, at si Opir, at si Havila, at si Hobad. Lahat ng ito ay naging anak ni Hoktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Separ, na siyang bundok na silanganan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanikanlang angkan, ayon sa kanikanlang wika, sa kanikanlang lupain, ayon sa kanikanlang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanikanlang lahi, sa kanikanlang bansa, at sa mga ito nangabahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw. Henesis Kabanatang 11. At ang buong lupa ay iisang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nagsang-usapang, "Hali kayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti." At inari nilang bato ang laryo at ang beton ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, "Hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa." At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, "Narito, sila iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinagsimulang gawin. At ngayon ngay walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat silang huwag magkatalastasan sa kanilang salita." Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arpasad, 2 taong pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arpasad ng 500 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arpasad ng 35 taon at naging anak si Sala. At nabuhay si Arpasad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon
at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Ru. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Ru ng 200 at 9 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Ru ng 32 taon at naging anak si Serug. At nabuhay si Ru pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nakor. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nakor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nakor ng 29 na taon at naging anak si Tare. At nabuhay si Nakor pagkatapos na maipanganak si Tare ng 119 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nakor at si Haran. Ito ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran. At naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tare sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa si Abram at si Nakor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. At ang pangalan ng asawa ni Nakor ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram sa kanyang anak. At sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan. At nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran. Henesis Kabanatang 12. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya.